Balang araw luluhod ang biyenang mapagmataas at ang asawang taksil sa harap ng aking mga paa habang pinapanood nila ang pagguho ng kanilang marangyang imperyo. Ang bawat patak ng pawis at sakripisyo ko sa loob ng 2 taon ay magiging mitya ng kanilang pagkabagsak. Hindi ako maglulupasay sa sahig. Sa halip ako ang magiging arkitekto ng kanilang impyerno habang nakasuot ng pinakamahal kong mga alahas. Ngunit bago ang rurok na iyon, kailangan ko munang lasapin ang lamig ng kanilang kataksilan sa gabing dapat ay puno ng pagdiriwang. Siguraduhin mo lang na bago matapos ang buwang ito, Adrian, ay buntis na siya. Iyan ang huling piraso ng puzzle para ganap nating masakop ang Reyes Textile. Ang tinig na iyon ng aking biyenan ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Huminto ang aking paghinga. Ang hawak kong regalo isang espesyal na disenyo ng tela na pinagpuyatan ko ng maraming buwan ay tila biglang bumigat sa aking mga kamay. Sumagot ang asawa ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kinabukasan, sa isang boses na kasing lamig ng semento. "Don't worry, Mom, I know the drill. Pagkapanganak niya, kukunin natin ang guardianship ng bata at ang control sa lahat ng shares niya. She's too emotional and naive to notice the legal fine prints I've inserted in the merger." Hindi ako kumilos. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Sa halip naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang pagsabog. Ang bawat salita nila ay tila isang kontrata ng kamatayan para sa aking pagkatao, ngunit sa bawat segundo ng kanilang pagtataksil, unti-unting nabubuo ang isang bagong Sofia. Isang Sofia na hindi na marunong maawa. Dahan-dahan akong umatras mula sa pinto ng library. Hindi gumawa ng anumang ingay ang aking mga yapak sa makapal na carpet. Ang pintig ng aking puso ay tila isang timer ng bomba na nakatakdang sumabog, ngunit pinilit ko itong pakalmahin. Pumasok ako sa aming silid at agad na binuksan ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, tila may sariling isip habang kinokopya ang mga lihim na financial files na matagal ko nang pinaghihinalaan. Isang mensahe ang lumabas sa screen ng aking telepono mula kay Adrian. "Hon, where are you? The guests are starting to arrive. Let's celebrate our 2nd anniversary with a bang." Napakunot ang aking noo sa tindi ng kanyang kaplastikan. Ang bawat letra sa kanyang mensahe ay tila isang insulto sa aking talino. Tiningnan ko ang oras sa aking mamahaling relos. Mayroon na lamang akong 30 minuto bago magsimula ang dinner. 30 minuto para magmukhang isang perpektong asawa habang inilalatag ko ang aking unang hakbang sa kanilang pagkawasak. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo at ang pagtulo ng tubig mula sa shower sa kabilang kwarto. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa, ngunit ngayon ay tila isang babala. Agad kong isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng mga damit sa aking closet. Hinarap ko ang salamin at tiningnan ang aking reflection. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng isang matingkad na pulang lipstick, ang kulay ng digmaan, na itatago ko sa likod ng isang matamis na ngiti. Nang pumasok si Adrian sa kwarto, dala ang isang bouquet ng mga bulaklak. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha, na dati ay itinuturing kong langit ngayon, ay tila isang maskara ng isang demonyo. "Happy anniversary, Sofia," sabi niya habang papalapit sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng peking lambing. "You look stunning tonight, para kang walang problema sa mundo." "Happy anniversary, Adrian." Sagot ko, ang aking tinig ay hindi man lang nanginig. Ang bawat salita ko ay may dalang lason na hindi niya pa nararamdaman. "You have no idea how much I've prepared for this night. Sisiguraduhin kong magiging makasaysayan ang gabing ito para sa ating dalawa." Kinuha niya ang aking kamay at hinalikan ang aking mga daliri. Hindi ako nandidiri dahil sa mga sandaling ito, wala na akong nararamdaman, kundi ang malamig na determinasyon. Alam ko ang pressure ng oras. Sa labas ng aming kwarto, naghihintay ang mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya, ang mga taong magiging saksi sa aking pagbawi sa lahat ng kinuha sa akin. "Let's go down, Honyo. Mom is waiting for us. She has a special announcement about the merger." Dagdag pa niya habang inaalalayan ako palabas. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. "Oh, I'm sure she does. And I have a special announcement of my own too. Isang sorpresa na hinding-hindi nyo inaasahan."
Habang pababa kami sa grand staircase ng mansyon, nakita ko si Doña Veronica na nakatayo sa gitna ng ballroom, hawak ang isang baso ng champagne at nakasuot ng kanyang pinakamagandang hiyas. Tumingin siya sa akin na tila isa lamang akong kasangkapan na matagal na niyang pagmamay-ari. Hindi niya alam na ang bawat hakbang ko sa hagdanang iyon ay isang hakbang palayo sa kanilang kontrol. Naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono sa loob ng aking clutch bag. Isang email confirmation ang pumasok. Ang folder X ang lahat ng ebidensya ng kanilang illegal na transaksyon at ang balak nilang pang-agaw sa Reyes Textile ay ligtas na naipadala sa isang external server na hindi nila kayang pasukin. Tumayo kami ni Adrian sa harap ng maraming tao. Itinaas ni Doña Veronica ang kanyang baso para sa isang toast. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa amin. Ito ang simula ng kanilang panalo sa paningin nila, ngunit ito ang simula ng aking paglaya. To the future of Castillo Global and Reyes Textile, may this union bring forth a new heir to our legacy. Sigaw ni Doña Veronica nang may malakas na tawa. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, bumulong si Adrian sa aking tenga. Soon, Sofia, we will have everything we ever dreamed of. Tiningnan ko siya at dahan-dahang inabot ang isang baso ng alak mula sa waiter. Sa aking isipan nakikita ko na ang pagguho ng kanilang mundo. Ang bombang itinanim ko ay nagsimula na sa pag-countdown at ang unang mitsa ay ang dokumentong pipirmahan ni Adrian sa huling bahagi ng gabi, isang dokumentong magtatatali sa kanya sa isang utang na hinding-hindi niya mababayaran. Hinarap ko ang madla at nagsalita nang may awtoridad na ikinagulat nilang lahat. Salamat sa inyong pagdating. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipakilala ang isang mahalagang panauhin na kararating lang. Isang taong magbabago sa takbo ng gabing ito. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang isang lalaking hindi nila inaasahan, isang lalaking may hawak na isang itim na folder na magpapatigil sa mundo ni Doña Veronica. Ang mga mata ni Adrian ay nanlaki sa gulat habang ang hawak na baso ni Doña Veronica ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Tumingin ako kay Adrian at ngumiti ng napakalamig. The party is just getting started, Adrian. Let's see if your heart can handle the real surprise. Ang bawat pares ng mata sa loob ng ballroom ay nakatuon sa pintuan kung saan nakatayo ang isang lalaking may aura ng awtoridad na hindi matatanggihan. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Adrian. Ang kanyang pagkakahawak sa aking baywang ay humigpit, isang senyales ng kawalan ng seguridad na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mamahaling tuksido. Ngumiti ako sa loob ko. Ang takot ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanilang mga ugat at ako ang may hawak ng panlaban. Nuwanta hindi ko ito ibibigay sa kanila ng madalian. Sino siya, Sofia? Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Doña Veronica ay tila isang kaskas ng tuyong dahon, puno ng paghihinala, at nagpipigil na galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa itim na folder na hawak ng estranghero. Hinarap ko siya ng may kalmado at inosenteng mukha. Mother, don't be so tense. This is Attorney Rafael, a special consultant for our upcoming international expansion. Inimbitahan ko siya rito para saksihan ang ating merger. Hindi ba't gusto nating ipakita sa lahat na ang Castillo Global ay handa na para sa susunod na antas? Nakita ko ang paghinga ng malalim ni Adrian. Naniwala siya. Ang kanyang pagiging arogante ang siyang magiging pinakamalaking butas sa kanyang depensa. Inakala niya na ang pag-imbita ko sa isang abogado ay para sa ikabubuti ng kanyang plano. Hindi niya alam na ito na ang simula ng kanyang pagkakagapos. Business as usual, even on our anniversary. I love your dedication, hon. Bulong ni Adrian, habang hinahalikan ng aking balikat. Naramdaman ko ang kilabot hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng isang nabubulok na kasinungalingan. Lumapit kami sa gitna ng silid para sa unang sayaw ng gabi. Habang ang musika ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, itinaas ko ang aking kamay at maingat na inayos ang kanyang kurbata. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking mga daliri ay marahang humahaplos sa sutlang tela. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang maisip kung gaano kadaling higpitan ang kurbatang ito hanggang sa mawalan siya ng hininga, katulad ng nararamdaman ko
sa tuwing naiisip ko ang kanilang pagtataksil. Adrian, you look so sharp tonight. Panimula ko ang boses ko ay kasing tamis ng pulot ngunit kasing talim ng labaha. Alam mo ang kurbatang ito ang nagpapaalala sa akin ng ating kasal. Ang sumpa na protektahan ang isa't isa. Don't ever forget that you owe me your success. And I owe you, well, I owe you everything I am today. Bahagyang kumunot ang noo ni Adrian tila sinusuri kung may mas malalim na kahulugan ng aking sinabi. Of course, Sofia. Reyes Textile wouldn't be where it is without you. Pero ngayon nasa Castillo, mas malayo pa ang mararating natin. Just trust me and Mom. Trust. Ang salitang iyon ay tila isang malaking sampal sa aking mukha. Sa bawat ikot namin sa sahig ng ballroom, nararamdaman ko ang matitinding titig ni Doña Veronica mula sa gilid. Alam kong hindi siya kasing daling mapaniwala ni Adrian. Siya ay isang ahas na naghihintay lamang ng pagkakataong manuklaw. Pagkatapos ng sayaw, lumapit si Doña Veronica sa amin, dala ang isang mapanuyang ngiti. Sofia, Hisha, may mga bisita tayong nagtatanong kung kailan mo babalak seryosohin ang pagbuo ng pamilya. A legacy is nothing without an heir, right? Baka naman masyado kang nakatutok sa mga sinulid at tela, nakakalimutan mo na ang tungkulin mo bilang asawa. Naramdaman ko ang mabilis na pagpintig ng ugat sa aking sentido. Ito ang kanyang paboritong armas ang ipamukha sa akin na ang halaga ko ay nakadepende lamang sa aking sinapupunan. Ngunit sa pagkakataong ito handa na ako. Mother, ang pagbuo ng pamilya ay parang paghahabi ng tela. Sagot ko nang walang pag-aalinlangan sapat na malakas para marinig ng mga taong nasa paligid namin. Kung mabilis ang gagawin at puno ng madadayang buhol, madali itong masisira sa unang laba pa lang. Gusto ko ang magiging tagapagmana ng Castillo at Reyes ay buo ang pundasyon walang lihim at higit sa lahat, may integridad. Hindi ba, Adrian? Natigilan si Doña Veronica. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit dahil sa aking pambabara, ngunit dahil nasa harap kami ng maraming tao, napilitan siyang tumawa ng pilit. Ang delikadesa ay ang kaisa-isang bagay na pumipigil sa kanya na sumabog sa harap ng media. Speaking of integrity, singit ni Adrian, tila gustong ilihis ang usapan. Attorney Rafael, what's in that folder? Sofia said you have something for us to sign. Naglakad si Attorney Rafael papalapit sa amin. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Ito ang special project authorization para sa Reyes Heritage Center. Kailangan nito ang iyong pirma, Mr. Castillo, para ma-finalize ang transfer ng initial funds mula sa inyong personal investment account tungo sa Reyes Fund. Personal account, akala ko ba sa corporate fund kukunin? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang braso, ang aking boses ay puno ng panghihikayat. Adrian, it's our anniversary. Sabi mo gusto mong patunayan sa akin na ang Reyes Textile ay mahalaga sa iyo. Ang paggamit ng personal funds mo ay magpapakita sa board na seryoso ka sa ating merger. It's just a formality, hon. I already signed my part. Tiningnan ni Adrian si Doña Veronica. Tumango ang matanda, inakalang ito ay bahagi pa rin ng kanilang planong matrap ang assets ni Sofia sa huli. Kinuha ni Adrian ang pluma at mabilis na idinikit ang kanyang pirma sa papel. Hindi niya alam ang bawat kurba ng kanyang lagda ay ang pagputol sa kanyang sariling kontrol sa kanyang mga personal na ari-arian. Nang makuha ni Attorney Rafael ang dokumento, nagpalitan kami ng isang mabilis at makahulugang tingin. Ang unang hakbang ay tapos na. Ang pintuan ng kanilang sariling kulungan ay dahan-dahan nang nagsasara. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang mensahe ang pumasok sa aking private phone na nakatago sa aking clutch bag. Mula ito kay Attorney Celeste, ang aking lihim na sandata sa labas ng mansyong ito. The trap is set. The signature was the last piece. Starting tomorrow, Adrian will realize he's no longer the king of his own castle. But wait, someone else just landed at the airport. You need to see this. Nakaramdam ako ng kaba na may halong pananabik. Sino pa ang darating? Sino ang taong ito na maaaring makapagpabago sa timpla ng aking paghihiganti? Eksaktong sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa ballroom ay biglang namatay. Isang spotlight ang tumutok sa grand entrance. Isang matangkad na lalaki na may pamilyar na tindig ang pumasok. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng nakaraan.
Nabitawan ni Adrian ang kanyang baso ng alak, ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng giyera. Lucas, bulong ni Adrian, ang boses niya ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Tumingin ako sa lalaking kararating lang, si Lucas Mendoza. Ang lalaking kaisa-isang nakakaalam ng tunay na lihim ng aking pamilya bago pa man ako ikasal sa mga Kastilyo. Ang kanyang pagdating ay hindi bahagi ng aking plano para sa gabing ito, or baka naman, siya ang kailangang piraso para tuluyang mawasak ang mga Kastilyo. Humarap ako kay Adrian at nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos at ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Adrian, tawag ko sa kanya, ang tinig ko ay puno ng kapangyarihan. Why do you look like you've seen a ghost? Don't tell me you're afraid of an old friend. Ang bawat yabag ni Lucas Mendoza sa makintab na marmol ng ballroom ay tila isang palasong tumitama sa natitirang kumpiyansa ni Adrian. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang paparating na unos kung saan tanging ang mahinang tunog ng air conditioning at ang pigil na paghinga ng mga bisita ang maririnig. Tiningnan ko si Lucas, matikas kalmado at may dalang awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera ng mga Kastilyo. Lucas, long time no see. Ang boses ni Adrian ay bahagyang pumiyok isang maliit na bitak sa kanyang perpektong maskara. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko matanda ang nagpadala kami ng imbitasyon sa isang arkitektong matagal nang nawala sa bansa. Hindi man lang kumurap si Lucas. Lumapit siya sa amin at inilahad ang kanyang kamay, hindi kay Adrian, kundi sa akin. I'm not here as a ghost, Adrian. I'm here as the lead architect of the Reyes Heritage Center. At gaya ng sabi ni Sofia, business as usual. Naramdaman ko ang panginginig ng braso ni Adrian na nakakapit sa akin. Lead architect Sofia, what is this? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Hinarap ko si Adrian nang may blankong ekspresyon. Dahil masyado kang abala sa mga fine prints ng merger, Adrian. Lucas is the best in the field. He specializes in cultural preservation. Kung gusto nating maging global ang Reyes Textile, kailangan natin ng pangalang iginagalang sa Europa. Lucas is that name. It's a logical business move. Nothing more, nothing less. Business move o baka personal move. Singit ni Doña Veronica na ngayon ay nasa tabi na namin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang tinitingnan si Lucas mula ulo hanggang paa. Huwag mong itulad ang Kastilyo Global sa maliit mong talyer ng Tela Sofia. Hindi kami tumatanggap ng mga taong may kasaysayan sa aming pamilya nang walang masusing pagsusuri. Ngumiti ako ng napakalamig kay Doña Veronica. Mother, kung pag-uusapan natin ang masusing pagsusuri, baka gusto nating simulan sa stock performance ng Kastilyo Global nitong huling quarter. I noticed a 3% dip in your retail shares. Kung hindi natin maipapakita sa mga investors ang isang solidong proyekto, tulad ng Heritage Center ni Lucas, ang dip na iyon ay magiging malayang pagbagsak. My focus is the company's survival. Is yours the same? O mas mahalaga sa iyo ang maliit na pride kaysa sa bilyon-bilyong pisong mawawala? Natigilan ang matanda. Ang mga socialite sa paligid na kanina ay nakikinig sa usapan, ay nagsimulang magbulungan. Hindi nila inaasahan na ang isang traditional na asawa ay may ganito kalalim na kaalaman sa market volatility. Ang sampal ng katotohanang ibinigay ko ay nagpatahimik sa kanya dahilan upang lalong mamula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Excuse us, mading sabi ni Adrian bago pa man makasagot ang kanyang ina. Hinila niya ako palayo, ang kanyang pagkakahawak sa aking siko ay tila isang bakal na posas. We need to talk, now. Hindi ako lumaban. Sumunod ako sa kanya patungo sa dulo ng pasilyo kung nasaan ang mga elevator. Ngunit bago kami tuluyang makalayo, lumingon ako at nagtama ang aming paningin ni Lucas. Sa isang mabilis na sandali, nakita ko ang pagkuha niya ng kanyang telepono sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang maliit na piraso ng papel ang bahagyang sumungaw mula sa loob ng kanyang leather wallet, isang lumang litrato ko noong dalaga pa ako. Suot ang una kong disenyo sa ilalim ng puno ng Nara sa lumang Seongdet. Bakit niya pahawak yun? Bakit pagkatapos ng 10 taon, ay tila daladala niya pa rin ang anino ng nakaraan? Pumasok kami ni Adrian sa loob ng elevator. Ang marahas na tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng muling pagputok ng digmaan. Ang maliit at saradong espasyo ay biglang napuno ng tensyon na kasing talim ng mga bubog. Anong laro ito, Sofia? Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses
ay umaalingaw sa loob ng bakal na kwarto. Si Lucas. Sa dami ng arkitekto ang lalaking yun pa. Alam ng lahat na baliw siya sa iyo noon bago ko siya napaalis ng bansa. Napaalis o tinakot mo siya gamit ang impluensya ng tatay mo? Tanong ko ng may kalmante ngunit mapanuyang tinig. Adrian, stop being so pathetic. Ang selos ay para lamang sa mga lalaking walang tiwala sa kanilang sarili. Is there a reason why you're so threatened by him? O baka natatakot kang makita niya kung gaano ka kagaling? Mag-alaga ng asawa at ng negosyo ng asawa mo. Wala akong kinakatakutan. Hinampas ni Adrian ang dingding ng elevator. Ang tunog ng bakal ay bumasag sa katahimikan. Asawa kita, akin ka, at hindi ako papayag na ang lalaking iyon ang magpapatakbo ng proyekto mo. Wala kang magagawa. Sagot ko habang dahan-dahang inaayos ang aking gown. Pirmado na ang kontrata. Lucas Mendoza is officially the lead architect. At gaya ng pinirmahan mo kanina, ang pondo ay manggagaling sa personal investment account mo. If you fire him now, you'll lose 20% of your liquid assets as a breach of contract fee. Go ahead, Adrian. Choose between your ego and your money. Nangalit ang mga bagang ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na pasukuin ako, ngunit nanatili akong nakatayo. Nang tuwid ang aking tingin ay hindi kumukurap. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Sofia na marunong umiyak. Huminto ang elevator sa penthouse floor. Bago pa man bumukas ang pinto, hinarap ako ni Adrian. Nang malapitan ang kanyang hininga, ay mainit sa aking mukha. Is he the reason why you're acting so cold lately? Sofia, is it because the great Lucas Mendoza is back to rescue you from your marriage? Gumiti ako sa kanya, isang ngiti na kasing lamig ng kamatayan. No, Adrian. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ay katarungan. At ang lamig na nararamdaman mo, iyan ang presyo ng bawat kasinungalingang itinanim niyo sa buhay ko sa loob ng 2 taon. Eksaktong bumukas ang pinto ng elevator. Bago ako lumabas, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. By the way, Adrian, huwag kang masyadong kampante sa gabi nating ito dahil bukas pagising mo malalaman mong ang kurbata mo ay hindi lang pala palamuti. It's a noose and you're the one who tightened it. Lumakad ako palabas ng elevator. Nang hindi lumilingon, iniwan siyang nakatayo sa loob balisa at hindi malaman kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit sa aking isipan ang mukha ni Lucas at ang lumang litratong iyon ay patuloy na naglalaro. May mas malalim pa bang plano si Lucas? O siya ba ay isa ring banta na hindi ko paganap na nauunawaan? Pumapasok ang sikat ng araw sa aming silid kainan, ngunit hindi nito kayang tunawin ang ginaw na namumuo sa pagitan namin ni Doña Veronica. Nakaupo siya sa kabisera ng mahabang mesa. Marahang hinahalo ang kanyang tsaa, habang ang tunog ng pilak na kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang babala. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, tila isang reyna na naghahanda para sa isang bagong pananakop. Hiha, panimula niya, ang boses ay puno ng peking tamis na sapat na para lasunin ang aking umaga. Alam kong naging tensyonado ang gabi ninyo ni Adrian dahil sa pagdating ni Lucas. Bilang pagpapakita ng aking suporta sa iyo, bilang aking nag-iisang manugang, gusto kong ibigay sa iyo ang isang bagay na napakahalaga sa pamilya Castillo. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na pelus na kulay asul. Sa loob nito ay nakahiga ang isang kwintas na may malalaking diamante na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Iyan ang Castillo heirloom. Isinuot iyan ng lola ni Adrian noong araw ng kanyang kasal. Ngayong 2 taon na kayong kasal, nararapat lamang na mapunta na iyan sa iyo. Kasabay ng aking hiling na sana ay punan mo na ang pagkukulang mo sa pamilyang ito. Alam mo kung ano ang tinutukoy ko, Sofia. Isang apo. Tinitigan ko ang kwintas. Bilang isang eksperto sa tela at materyales, ang aking mga mata ay sanay na kumilala ng kalidad mula sa basura. Sa isang sulyap pa lamang napansin ko ang kakaibang paglihis ng liwanag sa loob ng mga bato. Hindi ito diamante. Ito ay mahusay na pagkakaukit ng kristal or sodium, isang huwad na hiyas. Naisipan kong tumawa ng malakas. Alam ng buong alta sosyedad na si Doña Veronica ay may malaking utang sa mga kasino sa Macau. Ngayon ay malinaw na sa akin na ibenta na niya ang orihinal na hiyas para pambayad sa kanyang sugal, at ang ibinibigay niya sa akin ay isang pirasong salamin
na walang halaga tulad ng kanyang mga pangako. Napakaganda, Mother. Sagot ko, ang aking tinig ay matatag at walang bakas ng pagdududa. Isusuot ko ito mamaya sa charity auction dinner. I'm sure lahat ng kaibigan nyo ay mamamangha sa kinang nito. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng kaba sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng mapanuring ngiti. Mabuti naman, siguraduhin mong hindi ka mapapahiya sa suot mo, Sofia. Pagdating ng gabi, ang ballroom ng Manila Hotel ay puno ng mga kilalang tao. Suot ko ang isang itim na silk gown na nagpapatingkad sa Castillo heirloom sa aking leeg. Nakatayo ako sa gitna ng grupo ng mga kilalang gemologist at kolektor ng alahas, kasama ang aking kaibigang si Dr. Elena na isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang appraiser sa bansa. Sofia, ang ganda ng suot mo, bati ni Elena habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napako sa aking kwintas. Bahagya siyang kumunot ang noo ngunit nanatiling profesional. Salamat, Elena. Mother gave this to me this morning. It's a Castillo heirloom. Sabi niya, it symbolizes the pure and unbreakable love of the family. Malakas kong sabi, sapat na para marinig ni Doña Veronica na noon ay nasa malapit lamang may hawak na baso ng alak at mayabang na nakikipag-usap sa kanyang mga amigas. Oh, is that so? Lumapit palalo si Elena, tila tinitingnan ng detalye ng hiyas. Can I take a closer look? I've seen the photos of the original Castillo necklace in a magazine 10 years ago. Dito na pumasok ang takot sa mukha ni Doña Veronica. Sinubukan niyang sumingit sa usapan. Elena dear, busy ang manugang ko. Marami pa siyang kailangang batiin na guests. It's fine, Mother, putol ko sa kanya. Bago pa man siya makalapit. Elena is an expert. Hayaan nating purihin niya ang kalidad ng ibinigay niyo. Yumuko si Elena at tiningnan ang diamante gamit ang isang maliit na lupe na laging dala niya. Ang katahimikan sa paligid namin ay tila isang bumibigat na ulap. Pagkatapos ng ilang segundo, tumuwid siya ng tayo at tiningnan ako ng may halong pagkalito at awa. Sofia, I'm sorry to say this but this is not the Castillo heirloom. Ang suot mo ay gawa sa pinatigas na bubog at kristal. It's a high-quality imitation but it has zero value in the market. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga nakapaligid sa amin. Ang tunog ng mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Ang mukha ni Doña Veronica ay naging kasing puti ng papel, at ang kanyang baso ng alak ay bahagyang nanginig sa kanyang hawak. Ang likido sa loob ay gumagawa ng maliliit na alon ng takot. What fake impossible pa? Sigaw ni Doña Veronica, pilit na itinatago ang kanyang pagkapahiya. Sofia, baka pinalitan mo ang kwintas bago tayo pumunta rito para hiyain ako. Hinarap ko siya ng may malungkot, ngunit matalim na tingin. Mother, why would I do that? Bakit ko sisirain ang sarili kong dignidad sa harap ng mga taong ito? I trusted you. Sabi niyo ito ang simbolo ng pagmamahal niyo sa akin. Dahan-dahan kong hinubad ang kwintas. Ang bawat pagkilos ko ay pinapanood ng lahat. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa sa aming gitna. Ang tunog ng peking hiyas na tumama sa matigas na kahoy ay tila tunog ng pagbagsak ng huling dingding ng respeto ni Doña Veronica sa lipunang ito. Siguro nga, Mother, tama si Elena. Sabi ko sa isang boses na puno ng mapait na katotohanan. Gaya ng pag-ibig na ipinangako niyo sa akin nung pinasok niyo ako sa pamilyang ito, huwad din pala ang kwintas na ito. I didn't know your affection for me was just as cheap as a piece of glass. Tumalikod ako sa kanya habang ang mga tao ay nagsimulang mag-usap nang mas malakas ang kanilang mga titig ay tila mga latigo na humahampas sa natitirang kapalaluan ng matandang Castillo. Nakita ko si Adrian na papunta sa amin, halatang naguguluhan sa kaguluhan. Anong nangyayari rito? Tanong ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Hindi ko siya sinagot. Sa halip lumakad ako palayo, ngunit bago ako tuluyang makalabas ng ballroom, nakita ko ang aking telepono na umiilaw sa loob ng aking clutch. Isang alerto mula sa aking financial monitoring app. Security breach, attempted withdrawal of 50 milyong piso from the personal investment account of Adrian Castillo. Transaction status denied, account frozen. Napangiti ako. Ang pirma ni Adrian sa Special Project Authorization na nakuha ko kagabi ay hindi lang para sa pondo ng proyekto. Ito ay may nakatagong sugnay na nagbibigay sa akin ng karapatang i-freeze ang kanyang mga assets kung may makikita akong irregularity.
At dahil sa mga utang ni Veronica na pilit niyang binabayaran gamit ang pera ng anak niya, ako na ang may hawak ng kandado sa kanilang kaban. Huminto ako sa may pintuan at lumingon kay Adrian na ngayon ay balisa habang tinitingnan ang kanyang sariling telepono. Ang kanyang mundo ay nagsisimula na ring gumulo at ang kaisa-isang taong makakapagligtas sa kanya ay ang babaeng kakahiya-hiya niya lang sa harap ng maraming tao. Biglang may humawak sa aking siko. Hindi si Adrian, amoy ng sariwang ulan at luma ngunit mahal na katad. You handled that brilliantly, Sofia, bulong ni Lucas Mendoza. But the snake is most dangerous when it's cornered. You need to see the documents I found in your father's old study. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa inyo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Anong dokumento? Ano pa ang hindi ko alam? Tumingin ako sa mga mata ni Lucas at nakita ko ang galit na matagal na niyang itinatago. Sa kabila ng ballroom, nakita ko si Adrian na papalapit sa amin nang may madilim na mukha, habang sa kabilang panig naman ay isang pulis ang pumasok sa ballroom at diretsong lumakad patungo kay Doña Veronica. Mr. Castillo, tawag ng pulis sa malakas na boses. We have a warrant for your mother's questioning regarding a fraudulent insurance claim. Ang bawat hakbang ng mga pulis papalabas ng ballroom, kasunod ang isang namumutla at nanginginig na Doña Veronica, ay tila isang matamis na simponya sa aking pandinig. Ang bulungan ng mga tao ay tila hanging humahampas sa nagbabagang apoy ng aking paghihiganti. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo sa tabi ni Adrian, ang aking mukha ay larawan ng isang nag-aalalang asawa, habang sa loob ko ay nagdiriwang ang isang babaeng malapit nang makawala sa kanyang mga kadena. Adrian, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi pwedeng ganito. Bulong ko sa kanya sapat na mahina para kami lang ang makarinig. Ang aking mga daliri ay marahang humawak sa kanyang braso, tila nagbibigay ng lakas, ngunit ang totoo ay tinitingnan ko ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang sentado. I don't understand, Sofia. Why are my accounts frozen at ang warrant na iyon? Hindi magagawa ni Mom ang insurance fraud na sinasabi nila. Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang telepono ay patuloy na umiilaw sa kanyang kamay, ngunit wala siyang magawa. Tumingin ako sa kanya ng may malalim at mapanlinlang na emosyon. Maybe this is a sign, Adrian. Baka masyadong naging magulo ang lahat dahil sa stress. And there's something else you need to know. Something that might change everything. Huminto siya at tinitigan ako. What is it? Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking tiyan, bago muling tumingin sa kanyang mga mata. Delayed ako, Adrian. 2 weeks na. I was supposed to tell you tonight as a surprise. But with everything happening, baka kailangan nating protektahan ang magiging kinabukasan ng anak natin. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang galit at kalituhan ay biglang napalitan ng isang mapanganib na uri ng pag-asa. Alam ko ang tumatakbo sa isip niya. Isang apo ang kaisa-isang paraan para mapanatili nila ang control sa Reyes Textile at malinis ang pangalan ng kanilang pamilya. Kinagat niya ang pain. Are you sure? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. Hindi pa ako nakakapag-check up sa takot ko sa reaction ni Mother, pero nararamdaman ko, Adrian. This child deserves a stable future malayo sa mga eskandalo ng Castillo Global. Kung gusto mong protektahan kami, kailangan nating ilipat ang lahat ng assets ng Reyes Textile sa ilalim ng aking pangalan bilang power of attorney, para kahit anong mangyari sa mga kaso ni Mother, hindi madadamay ang mana ng anak natin. Hindi na nag-isip si Adrian. Ang kanyang takot na mawala ang lahat ay nadaig ng kasakiman para sa bagong legacy na aking inilako. Sige, I'll have the papers ready by tomorrow. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Kinaumagahan, bago pa man makalabas ng kulungan si Doña Veronica, gamit ang piyansa ay nasa kamay ko na ang power of attorney. Ang bawat pirma ni Adrian ay tila mga pako sa kabaong ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos ng pirmahan, nagpaalam ako na pupunta sa isang prenatal specialist, ngunit ang aking sasakyan ay dumiretso sa isang liblib na abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay si Lucas Mendoza. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng bubong ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang lumang asul na folder, ang orihinal na ledger ng aking ama. Nahanap ko na ang katotohanan, Sofia. Panimula ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng puot.
Hindi lang pinilit ng mga Castillo na mag-merge ang kumpanya nyo, sila ang dahilan kung bakit na bankrupt ang tatay mo. Doña Veronica manipulated the supply chain and blackmailed your father's main distributors. At ang huling pirma sa kontrata ng merger 10 taon na ang nakalilipas pinirmahan iyon ng tatay mo habang siya ay nasa ilalim ng matinding sedasyon sa ospital. It was an illegal takeover from the start. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang aking ama ay namatay na iniisip na nabigo siya nang hindi nalalamang pinagnakawan siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang aking paghaplos sa aking tiyan ay naging mas mahigpit hindi dahil sa isang sanggol na wala naman kundi dahil sa hapdi ng katarungang matagal nang ipinagkait. Lucas, siguruhin mong handa ang lahat para sa Reyes Heritage. I want every artisan, every weaver to leave Castillo Global by next week. We will gut them from the inside out. Utos ko, ang aking tinig ay kasing tigas ng bakal. Handa na ang lahat, Sofia, pero mag-ingat ka. Si Veronica ay hindi basta-basta susuko. She's watching you. Pag-alis ko sa warehouse, dumiretso ako sa St. Jude Medical Center. Pumasok ako sa lobby at kinuha ang aking priority number. Alam kong may sumusunod sa akin. Ramdam ko ang mga mata ng tauhan ni Veronica na nakatitig sa bawat galaw ko. Naglakad ako patungo sa elevator at pinindot ang palapag kung nasaan ang mga espesyalista. Naupo ako sa waiting area, hawak ang aking bag at pilit na itinatago ang aking mukha. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko ang refleksyon sa salamin ng pinto, ang driver ni Veronica lihim na kumukuha ng litrato sa akin. Ngumiti ako ng bahagya. Akala nila ay huli na nila ako sa aking kasinungalingan. Eksaktong bumukas ang pinto ng opisina ng doktor. Isang nurse ang lumabas at tinawag ang aking pangalan. Miss Sofia Reyes, the doctor is ready to see you. Tumayo ako at pumasok sa loob. Ngunit ang signboard sa itaas ng pinto ay hindi nagsasabing obstetrics and gynecology. Ang mga letrang nakaukit doon ay nagpapatigil sa tibok ng puso ng sino mang makakabasa. Sa labas, mabilis na tinawagan ng driver si Doña Veronica. Nakararating lang sa kanilang mansion. Madam, nandito po siya sa ospital. Pero hindi po siya nasa maternity ward. Pumasok po siya sa oncology. Mukhang may itinatago siyang malalang sakit, madam. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahinang tawa ni Veronica, isang tunog na kasing talim ng kidlat. May sakit o baka gumagawa na naman siya ng paraan para makuha ang awa ni Adrian. Panoorin mo siyang mabuti. I want to know exactly what she's dying from bago ko siya tuluyang ilibing sa limot. Hindi nila alam ang aking pagbisita sa oncology ay hindi para sa aking sarili. Ito ay para sa kaisa-isang saksi na makakapagpatunay sa krimen ni Veronica. 10 taon na ang nakalilipas ang dating head of legal ng aking ama na ngayon ay may taning na ang buhay. Habang nasa loob ako ng silid, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa aking telepono. Mula kay Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Sofia, nasaan ka? I just checked the company registry. Why is the ownership of Reyes Heritage not under the Castillo name? Anong ginawa mo sa mga papers na pinirmahan ko? Kasabay nito ang pinto ng doktor ay biglang bumukas ng malakas. Hindi ang doktor ang pumasok kundi si Doña Veronica kasama ang 2 bodyguards. Huli ka, Sofia, sabi ng matanda nang may nakakatakot na ngiti. Let's see how you'll explain your pregnancy now that we're standing in a cancer ward. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nananatiling matatag sa harap ng nanggagalaiting si Doña Veronica. Ang amoy ng antiseptic sa loob ng oncology ward ay tila humahalo sa halimuyak ng kanyang mamahaling pabango na lumilikha ng isang nakakasulasok na timpla ng kamatayan at karangyaan. Hindi ako kumurap, hindi ako umatras. Tiningnan ko ang kanyang nanlilisik na mga mata na tila tinitingnan ko ang isang insekto na malapit ko ng apakan. Mother, masyado kayong maingay para sa isang lugar kung saan ang mga tao ay naghahanap ng huling kapayapaan. Ang aking tinig ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng ospital. Ang pagpunta niyo rito ng may kasamang bodyguards ay hindi nagpapakita ng inyong kapangyarihan, kundi ng inyong kawalan ng seguridad. Huwag mo akong daanin sa matatamis mong salita, Sofia. Sigaw niya ang kanyang mga daliri na may mahabang kuko ay itinuro ang signboard sa labas. Pregnancy, sa isang cancer ward. Akala mo ba ay maloloko mo pa si Adrian? Tatawagan ko siya ngayon din at sasabihin ang apo na inaasahan niya
ay isa lamang malaking kasinungalingan ng kanyang baliw na asawa. Dahan-dahan akong kumuha ng isang hakbang papalapit sa kanya. Ang katahimikan sa paligid namin ay tila isang bumibigat na pader. Gawin niyo, mother, tawagan niyo siya. Pero bago niyo pindutin ang dial, baka gusto niyo munang silipin kung sino ang pasyenteng binibisita ko sa loob ng silid na ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Veronica, ang kanyang kumpiyansa ay tila bahagyang nayayanig. Sino? Binuksan ko ng tuluyan ang pinto. Doon sa ibabaw ng puting kama ay nakahiga ang isang matandang lalaki na payat ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling gising at puno ng talino. Kilalanin niyo si Attorney Santos, ang dating head of legal ni Papa. Ang lalaking kaisa-isang nakakaalam kung paano niyo dinaya ang bawat dokumento ng merger 10 taon na ang nakalilipas. Nakita ko ang pagpulas ng takot sa mukha ni Veronica. Ang kulay ng kanyang pisngi ay tila hinigop ng puting pader ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, isang senyales na ang kanyang mga kasalanan ay nagsisimula na siyang habulin. He has no proof. Matagal na siyang nawala. Pautal-utal na sabi ni Veronica. Ang cancer ay pwedeng kumuha ng buhay, mother, pero hindi nito kayang burahin ang katotohanan. Sagot ko habang inilalabas ang aking telepono. Nakarecord na ang kanyang salaysay. Lahat ng detalye kung paano niyo pinirmahan ang kamatayan ng kumpanya ni Papa habang wala siyang malay. At tungkol sa pagbubuntis na sinasabi niyo, hindi ko kailangan ng anak para makuha ang Reyes Textile. Nakuha ko na ito kaninang umaga nang pirmahan ni Adrian ang power of attorney. Eksaktong sa sandaling iyon, ang aking telepono ay muling tumunog. Si Adrian. Sinagot ko ito at inilagay sa loudspeaker para marinig ng lahat. Sofia, anong ibig sabihin nito? Bakit ang lahat ng main assets ng Reyes Heritage ay inilipat sa isang holding company na hindi ko pagmamay-ari? You betrayed me, sigaw ni Adrian. Mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagkawasak. Ngumiti ako ng napakalamig kay Veronica habang sumasagot kay Adrian. Betrayal, Adrian, iyan ang salitang ginagamit ng mga taong nahuling nandaraya. Hindi kita ipinagkanulo. Ibinalik ko lang ang katarungan sa pamilya ko. Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong iyon ay ang kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 2 taon ng pagtitiis sa inyong dalawa. I will sue you, papawalang bisa ko ang kontrata, banta ni Adrian. Hindi mo magagawa, kalmado kong sagot. Dahil sa loob ng merger contract na ipinilit nyo sa akin, mayroong poison pill clause na nakatago sa Appendix B. Ang bawat tangka mong bawiin ng control ay magreresulta sa automatic liquidation ng Castillo Global shares na hawak mo. You're trapped, Adrian, at ikaw ang mismong naglagay ng tali sa sarili mong leeg. Ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ko si Veronica na ngayon ay tila isang rebulto ng kahihiyan. Ang kanyang mga bodyguards ay hindi malaman kung ano ang gagawin habang pinapanood ang kanilang amo na unti-unting nawawalan ng lakas. Lumabas na kayo, mother. Utos ko, ang tinig ko ay puno ng autoridad. Baka mairita pa ang pasyente ko sa inyong presensya. At huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ipapakulong agad. Gusto ko muna kayong makitang mawalan ng lahat. Gusto kong maramdaman nyo ang pakiramdam ng maging pulubi sa sarili niyong kalsada. Padabog na tumalikod si Veronica, ngunit sa kanyang bawat hakbang ramdam ang pagguho ng kanyang mundo. Nang mawala sila sa paningin ko, dahan-dahan akong naupo sa tabi ni Attorney Santos. Naramdaman ko ang pagod, ngunit ito ay isang uri ng pagod na may kalakip na kapayapaan. Ngunit ang aking laban ay hindi pa tapos. Sa labas ng ospital, nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula kay Lucas. Sofia, nag-empake na si Adrian. Paalis na siya ng mansyon, pero may dala siyang isang itim na bag na hindi ko makita ang laman. At may nakita akong mga tauhan ni Veronica na papunta sa syongdet ni Papa. They're planning to burn it all down. Naramdaman ko ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Ang puot nila ay wala ng hangganan. Kung hindi nila makuha, sisirain nila. Agad akong tumakbo patungo sa aking sasakyan. Habang nagmamaneho ako nang mabilis patungo sa Reyes Textile, nakita ko ang mula sa malayo ang makapal na itim na usok na bumabalot sa langit. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang pangarap ng aking ama, ay unti-unti nang nilalamon ng apoy.
Kasabay nito isang sasakyan ang biglang humarang sa aking daan. Bumukas ang pinto at lumabas si Adrian hawak ang isang baril at ang mukha ay puno ng baliw ng ngiti. Kung mawawala ang lahat sa akin, Sofia, sisiguraduhin kong wala ka na ring babalikan. Sigaw niya sa gitna ng kalsada habang ang apoy sa likuran niya ay lalong lumalakas. Ang liwanag ng nagbabagang apoy mula sa malayo ay nagbibigay ng kahel na kulay sa madilim na kalsada. Sa harap ng aking sasakyan, nakatayo si Adrian. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling damit ay gusot, at ang nanginginig niyang mga kamay ay nakahawak sa isang baril na nakatutok ng diretso sa akin. Ang sinumang babae sa aking posisyon ay marahil magmamakaawa, iiyak at hihingi ng tulong. Ngunit matagal na akong namatay, at ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na marunong matakot. Pinatay ko ang makina ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang protektadong mundo bago ako lumabas patungo sa digmaan. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bag, binuksan ang pinto, at inilapat ang aking mga sapatos sa magaspang na semento. Ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay kalkulado. Walang pag-aalinlangan, walang pangamba, tanging ang lamig ng aking determinasyon ang bumabalot sa aking buong pagkatao. Huwag kang lalapit, Sofia, babarilin kita. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ang bakal na sandata ay pilit niyang itinataas, ngunit ang kanyang sariling takot ang nagpapabigat dito. Huminto ako 2 hakbang mula sa dulo ng baril. Tinitigan ko siya sa mga mata. Hindi ko nakita ang isang makapangyarihang CEO. Ang nakita ko ay isang batang lalaking nawawala nagmamaktol dahil inagaw ang kanyang paboritong laruan. Babarilin mo ako, Adrian? Sa tingin mo ba ay ganyan kakatapang? Ang aking tinig ay kasing pantay ng isang payapang dagat bago ang tsunami. Ang isang tunay na lalaki ay lumalaban gamit ang kanyang talino at kakayahan. Ang ginagawa mo ngayon ay patunay lamang na wala kang laban kapag wala ang impluwensya ng nanay mo. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Binigyan kita ng magandang buhay. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, isang patunay ng kanyang pagkabasag. At anong iginanti mo, ninakaw mo ang kumpanya ko? At ngayon pinapanood ko ang kaisa-isang mahalaga sa iyo na nagiging abo. Itinuro niya ang nagliliyab na gusali sa aming likuran. Ngumiti ako. Isang ngiti na nagpataas ng mga balahibo sa kanyang batok. Adrian, you are so incredibly blind. Mahina kong sabi habang nakatingin sa nasusunog na istruktura. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong masunog ang pangarap ng aking ama nang walang laban? Ang gusaling tinitingnan mo ay hindi ang Reyes Textile. Isa lamang iyang abandonadong bodega na puno ng mga lumang makina at sirang tela. 3 araw na ang nakalipas nang ilipat ko ang buong operasyon at ang lahat ng aking mga manghahabi sa isang ligtas na pasilidad na tinulungan ni Lucas na ipatayo. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga. Ang pag-asa sa kanyang mga mata na makikita akong nasasaktan ay biglang napalitan ng ganap na pagkatalo. You moved them? Wala akong sinunog kundi basura. Exactly, and you just gave the police the perfect reason to lock you up for arson. Kasabay ng aking mga salita, ang mga pula at asul na ilaw ng mga paparating na sasakyan ng pulis ay nagsimulang magbigay liwanag sa paligid. Ang mga sirena ay pumailan lang sa hangin hudyat ng pagdating ni na Lucas, kasama ang mga awtoridad. Ngunit bago pa man sila makalapit, ang telepono sa bulsa ni Adrian ay nag-ilaw at tumunog. Sagutin mo, utos ko sa kanya. I-loudspeaker mo. Let me guess, it's Doña Veronica. Nanginginig na ibinaba ni Adrian ang baril at inilabas ang kanyang telepono. Pinindot niya ang speaker. Ang tinig ng kanyang ina ay mabilis at walang bakas ng pagmamahal. Adrian, I transferred all my remaining personal funds to an offshore account. Nasa paliparan na ako papuntang Europa. Kailangan kong iligtas ang sarili ko para balang araw ay maibangon ko ang pangalan ng mga Castillo. Aakuin mo muna ang lahat ng kaso. Be a good son and take the fall. Aayusin ko ito kapag nakalabas na ako ng bansa. Goodbye, Adrian. Ang pagputol ng linya ay tila pagputol sa huling sinulid na nagdudugtong sa katinuan ni Adrian. Ang baril ay bumagsak mula sa kanyang kamay at tumama sa semento. Tuluyan siyang napaluhod sa harapan ko, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha
habang siya ay humahagulgol tulad ng isang bata. She left me. Ginawa ko ang lahat para sa kanya pero iniwan niya ako, Sofia. I'm sorry. I'm so sorry. I love you. Please tulungan mo ako. Pilit niyang inabot ang laylayan ng aking damit, nagmamakaawa. Inalis ko ang aking paa at umatras. Nakatingin ako sa kanya mula sa itaas, tulad ng isang estatwa ng hustisya na walang emosyon, walang awa. Pinapanood ko siyang gumuguho at sa sandaling iyon, alam kong nakuha ko na ang aking kalayaan. Ngunit ang panawagan niya sa pag-ibig ay isang insultong hindi ko palalampasin. Yumuko ako ng bahagya at nang walang pag-aalinlangan, pinakawalan ko ang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Ang paglapat ng aking palad sa kanyang balat ay nag-iwan ng isang mapulang marka, isang pisikal na paalala ng kanyang katangahan. Hindi ako sumampal dahil sa galit. Sumampal ako para gisingin siya sa realidad na wala nang babalikan. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig, Adrian. Bulong ko ng may diin. Ang pag-ibig ay nagtatanggol, hindi nagbebenta. You didn't love me. You just loved the convenience I gave you. Now suffer the consequences of your own choices. Dumating ang mga pulis at agad na pinusasan si Adrian. Hindi na siya nanlaban. Nakayuko lamang siya habang isinasakay sa patrol car isang anino ng lalaking dati kong pinakasalan. Lumapit sa akin si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala. Ngunit nang makita niyang maayos ako, nakahinga siya ng maluwag. Inilagay niya ang kanyang coat sa aking mga balikat upang labanan ang lamig ng gabi. Tapos na ang laro, Sofia, panalo ka, mahinang sabi ni Lucas habang pinapanood namin ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis. Hindi pa, Lucas, nakatakas si Veronica. Hanggat nakakahinga siya ng malaya, hindi pa tapos ang laban, sagot ko. Tiningnan ako ni Lucas ng seryoso at inilabas ang kanyang telepono. Ipinakita niya sa akin ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sofia, hindi nakatakas si Veronica sa Europa. Sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay may halong misteryo. Ang flight na sinakyan niya ay hindi papuntang abroad. Hinarang siya ng isang pribadong grupo sa mismong tarmac. Mayroong mas malaking puwersa na kumukontrol kay Veronica at gusto kanilang makausap. Tinitigan ko ang screen ng telepono. Isang larawan ng aking ama ang naka-attach sa mensahe, kasama ang isang address. Ang katanungang matagal ko nang iniiwasan ay muling lumitaw. Bakit tila alam ni Lucas ang bawat galaw ni Veronica? At sino ang tunay na kumikilos sa dilim? Ang pagguho ng isang imperyo ay hindi nangyayari sa isang magdamag, ngunit ang tuluyang pagbagsak nito ay maaaring panoorin sa loob ng isang umaga. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking bagong opisina, hawak ang isang porselanang tasa ng mainit na tsa. Sa screen ng television sa aking likuran, ang mga pulang palaso ng stock market ay dire-diretsong nakaturo pababa. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Adrian Castillo kagabi at ang tangkang pagtakas ng kanyang ina ay naging mitya ng malawakang panic. Ang mga major suppliers ay nag-pull out. Ang mga investors ay nag-uunahang ibenta ang kanilang shares sa paluging halaga. Isang higop ng tsaa ang aking ginawa habang pinapanood ang ticker ng Castillo Global na nagpapakita ng pinakamababang halaga sa kasaysayan nito. Ang lasa ng Earl Grey ay hindi kailanman naging ganito katamis. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Lucas, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pagdiriwang. Nasa Castillo Tower na sila, Sofia. Hinihintay na tayo ni Attorney Celeste. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Inayos ko ang aking puting blazer at sumunod sa kanya. Nang makarating kami sa punong tanggapan ng Castillo Global, ang lobby na dati ay puno ng pagmamalaki at kinang ay tila naging isang sementeryo ng mga pangarap. Ang mga empleyado ay nagmamadaling nag-e-empake ng kanilang mga gamit, ang mga telepono ay walang tigil sa pag-ilaw, at ang hangin ay amoy takot at kawalan ng pag-asa. Naglakad ako sa gitna nila hindi bilang isang asawang inabandona, kundi bilang ang nag-iisang taong may hawak ng kanilang kaligtasan. Pagsapit namin sa executive boardroom, sa pinakamataas na palapag bumungad sa akin, ang isang eksenang matagal ko nang ipininta sa aking isipan. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Doña Veronica. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay gusot, ang kanyang perpektong buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at pagod.
Nakapaligid sa kanya ang ilang lalaking nakasuot ng itim na suit. At sa kabisera ay nakatayo ang aking matalik na kaibigan at abogado si Attorney Celeste. Sofia, sigaw ni Veronica nang makita ako. Pilit siyang tumayo, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga lalaki. Anong kabaliwan ito? Ang mga taong ito ay hinarang ang private jet ko. Sila ba ang private group na sinasabi mo? Mga bayaran mong maton, Hwa. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ang bawat lapat ng aking takong sa makintab na sahig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Mother, hindi ko ugaling magbayad ng maton. Ang mga taong nakapaligid sa inyo ay ang mga kinatawan ng pinakamalalaking bangko sa Macau at Singapore. Sila ang mga taong pinagkakautangan nyo ng bilyon-bilyon para sa inyong lihim na bisyo. Bumaling ako kay Attorney Celeste at nagbigay ng isang maikling tango. Kinuha ni Celeste ang isang makapal na folder at inilapag ito sa harap ng matanda. Doña Veronica, binili ng Reyes Heritage ang lahat ng inyong utang. Kalmadong paliwanag ni Attorney Celeste, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na profesionalismo. Kaya sa technical na usapan si Sofia na ngayon ang inyong nag-iisang pinakamalaking creditor. You don't owe the banks anymore. You owe her your entire life. Ang mukha ng aking biyenan ay namutla, ang kanyang panga ay bumagsak sa hindi paniniwala. Imposible. Wala kang ganyang kalaking pera, Sofia. Isa ka lang hamak na manghahabi. Baka nakakalimutan niyo, Mother. Sagot ko habang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Na-freeze ko ang personal accounts ng inyong anak. I leveraged his assets to buy your debt. Ginamit ko ang pera niyo para bilhin ang inyong kalayaan. At ngayon narito ako para mag-alok ng tulong, isang bailout. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa folder at inilapag ito ng dahan-dahan sa kanyang harapan, kasama ang isang gintong pluma. Ito ang Deed of Absolute Assignment. Ipinapasa nito ang natitirang 60% ng shares ng Castillo Global sa ilalim ng Reyes Heritage. Pirmahan niyo ito at sasabihin ko sa mga lalaking ito na pabayaan na kayo. Tatabunan ko ang mga kaso niyo sa Macau. Mabubuhay kayo ng malaya, pero wala ni isang sentimo sa inyong pangalan. Bakit ko pipirmahan ang aking sariling pagkabangkarote? Nang gagalaiting sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pinlano mo ang lahat ng ito, inagaw mo ang anak ko, sinira mo ang kumpanya namin, at ngayon kukunin mo pati ang pangalan ko, hayop ka? Hindi ako natinag sa kanyang mga insulto. Sa halip, inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na voice recorder. Pwede kayong tumanggi, Mother. Pero kapag ginawa niyo iyon, ipapasa ko ang audio recording na ito, ang buong pag-uusap natin sa ospital, kung saan inamin niyo ang pagpaplano sa Peking merger at ang patuloy niyong pagnanakaw sa Securities and Exchange Commission at sa media. Hahayaan ko kayong mabulok sa kulungan kasama ni Adrian habang hinihintay kayo ng mga sindikato sa Macau. Ang nakatahimikan na sumunod ay kasing bigat ng tingga. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay tiningnan ang mga lalaking nakabantay sa kanya. Wala na siyang lusot. Ang ahas ay tuluyan ng natrap sa sarili nitong lungga. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ang pluma. Ang bawat kurba ng kanyang lagda sa papel ay tila pag-ukit sa lapida ng kanyang kahambugan. Nang matapos siya, hinablot ko ang papel at ibinigay kay Attorney Celeste. It's done. I-process mo na ito, Celeste. Nanulumong na pasandal si Veronica sa kanyang upuan. Ngunit ang isang ahas, kahit naubusan na ng lason, ay susubok pa rin kumagat sa huling pagkakataon. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang baliw at mapait na ngiti. Panalo ka na, Sofia. Bulong niya, ang kanyang tinig ay paos at puno ng pait. Kinuha mo na ang lahat. Pero huwag mong isiping napakalinis ng mga kamay ng pamilya mo. Kumunot ang aking noo. Wala na kayong pwedeng sabihin para saktan ako, Mother. Talaga, isang mapanuyang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lucas, na tahimik na nakatayo sa likuran ko. Bakit hindi mo tanungin iyang paborito mong arkitekto? Tanungin mo siya kung anong ginagawa niya sa ospital noong gabing mamatay ang tatay mo. Akala mo ba ay nagkataon lang na nandoon siya? Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga. Ang hangin sa kwarto ay tila biglang ninakaw. Dahan-dahan akong lumingon kay Lucas.
Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay umiwas sa aking tingin. Ano ang sinasabi niya, Lucas? Tanong ko, ang aking tinig ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Ngumiti si Veronica ng malapad. Oh, hindi niya sinabi sa iyo. Bago pinirmahan ng tatay mo ang merger contract habang nasa ilalim ng gamot. Si Lucas ang huling taong kumausap sa kanya. Si Lucas ang nagdala sa kanya ng pen. Ang mabigat na pagsara ng pinto, matapos kalad ka rin palabas si Doña Veronica, ay tila nag-iwan ng isang nakakapasong katahimikan sa loob ng boardroom. Ang bawat binitawang salita ng matanda ay tila lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Hinarap ko si Lucas, ang lalaking itinuring kong kakampi, ang lalaking nag-alok ng kanyang balikat nang gumuho ang aking mundo. Ngayon ang kanyang mga mata ay iniiwasan ng aking paningin, nakatingin sa makintab na sahig na tila may hinahanap na kasagutan doon. Totoo ba, Lucas? Ang aking tinig ay hindi tumaas. Hindi ako sumigaw. Ngunit ang lamig sa bawat pantig na lumabas sa aking mga labi ay sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng sinumang makakarinig. Ikaw ang nagbigay ng pluma kay Papa para pirmahan ang kanyang sariling kamatayan. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Lucas. Inangat niya ang kanyang mukha at doon ko nakita ang isang dekadang bigat ng pagsisisi na nakaukit sa kanyang mga mata. Sophia, 10 years ago I was just an architecture student. Panimula niya, ang kanyang boses ay pumipiyok. Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Bago mamatay ang papa mo, kinausap ako ni Veronica. She had fabricated documents. Kung hindi raw pipirma ang tatay mo sa merger, ipapakulong niya ito dahil sa estafa. Mamamatay ang tatay mo sa loob ng selda at ikaw, sisirain niya ang buong buhay mo. Gagamitin niya ang media para palabasing pamilya kayo ng mga magnanakaw. Humakbang siya papalapit, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakataas, tila nagmamakaawa para sa aking pangunawa. I thought I was making a sacrifice. Akala ko kapag pinirmahan niya iyon, mabubuhay pa siya para lumaban. At the very least, maliligtas ka. Pagkatapos noon, pinilit ako ni Adrian na umalis ng bansa dahil alam niya ang sikreto. I was exiled, Sophia. I was just trying to protect you. Tinitigan ko siya ng maigi. Ang isang bahagi ng aking puso ay nakaramdam ng kirot para sa binatilyong napilitang pumili sa pagitan ng dalawang impyerno. Ngunit ang bagong Sophia na nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na nagpapabihag sa awa. Ako ay isang arkitekto ng aking sariling katarungan. You made a choice for me, Lucas. Malamig kong sagot, ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Iyan ang pagkakamali ninyong lahat. Pareho kayo ni na Adrian at Veronica. Iniisip nyo na mahina ako, na kailangan kong iligtas mula sa katotohanan. Inako mo ang kasalanan para sa akin at ang naging kapalit ay 2 taon ng pagdurusa ko sa ilalim ng mga kastilyo. You took away my agency, Lucas. I know yumo ko siya tinatanggap ang bawat matalim kong salita nang walang pagtatanggol. Kaya bumalik ako. Kaya tinulungan kitang itayo ang Reyes Heritage at buwagin ang mga kastilyo upang ibalik sa iyo ang kapangyarihang ninakaw ko. Handa akong tanggapin kahit anong parusa mo, Sophia. Kahit kamuhian mo ako habang buhay. Tinalikuran ko siya at lumakad patungo sa malaking bintana. Ang mga sasakyan sa ibaba ay tila maliliit na langgam na pabalik-balik sa kanilang walang katapusang gawain. Ang aking isip ay mabilis na nag-analisa ng sitwasyon. Walang lugar ang emosyon ngayon. Hindi ko kailangan ng galit, Lucas. Ang galit ay para sa mga taong walang control ta. Sagot ko habang nakatingin sa abalang lungsod. Mamayang gabi ang ika-50 anniversary gala ng Castillo Global. Ang gabing inihanda ni Veronica para ipagmalaki ang kanyang imperyo, and I plan to use that exact stage to launch Reyes Heritage and bury the Castillo name permanently. I need you to focus. We finish what we started. Pagdating ng hapon ng aking penthouse ay naging isang abalang silid ng paghahanda. Ang mga makeup artist at stylist ay tahimik na gumagalaw sa aking paligid. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin, pinagmamasdan ng aking refleksyon. Suot ko ang isang dugong pulang silk gown na yari sa pinakamagandang tela ng Reyes Textile. Ang kulay nito ay hindi nagsisimbolo ng pag-ibig, kundi ng giyera ng pag-ahon mula sa apoy. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita ko sa salamin ang pagpasok ni Lucas.
Suot niya ang isang itim na tuxedo na nagpapatingkad sa kanyang formalidad. Tumayo siya sa likuran ko, nag-iwan ng isang magalang na distansya. Ang kanyang tingin sa salamin ay puno ng paghanga na may halong takot, ang takot ng isang lalaking alam na nakatingin siya sa isang reyna, hindi na sa isang mahinang dalaga. "You look breathtaking, Sofia." Bulong niya, ang kanyang tinig ay may dalang sinseridad na tumagos sa aking depensa. Handa na ang lahat sa venue, ang media, ang mga investors, at ang mga manghahabi. Lahat sila ay naghihintay sa iyo. Humarap ako sa kanya. Ang hangin sa pagitan namin ay biglang kumapal. Mayroong kakaibang init na umusbong isang kiliti sa aking kamalayan na pilit kong iwinawak simula pa noong unang araw niya ng pagbabalik. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang seguridad kahit pa napuno ng pagdududa ang aking isip kanina. Lumapit siya ng isa pang hakbang. Ang amoy ng kanyang pabango, sariwang kahoy at ulan ay pamilyar na pamilyar. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang kayumangging envelope mula sa loob ng kanyang coat. "Bago tayo umalis, gusto kong ibigay ito sa iyo," sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa akin. "Ano ito?" tanong ko. "Ito ang orihinal na affidavit at ebidensya ng nangyari sa kwarto ng ospital ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Kasama dyan ang patunay ng aking presensya at pagiging kasabwat." Paliwanag niya, ang kanyang tinig ay tila inihahandog ang kanyang sariling ulo sa isang pinggan. "This is the final piece of the puzzle to put Veronica behind bars, but it also implicates me. Pwede rin akong makulong bilang accessory to the crime, Sofia." Kinuha ko ang envelope mula sa kanyang kamay. Ang pagdampi ng magaspang na papel sa aking palad ay tila pagdampi sa sarili niyang kapalaran. Bakit niya ito ibinibigay sa akin? Bakit niya inilalagay ang kanyang sariling buhay sa aking mga kamay? Isinandal ni Lucas ang kanyang kamay sa pader sa aking tabi. Ikinulong ako sa isang maliit ngunit ligtas na espasyo sa pagitan niya at ng malamig na salamin. Ang kanyang hininga ay malapit sa aking pisngi, puno ng matinding emotion. "You said I made a choice for you back then." Bulong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa aking kaluluwa. "Now I'm giving you the choice. You hold my freedom, Sofia. Once you present that envelope tonight, there's no turning back. You can destroy the Castillos, and you can destroy me. And whatever you choose, I will accept it." Tinitigan ko ang envelope na hawak ko. Mamayang gabi ang buong bansa ay manonood. Mamayang gabi haharapin ko ang mundo bilang nag-iisang may-ari ng Reyes Heritage. Ngunit sa pagbagsak ng martilyo ng katarungan, kasama ba ang lalaking ito sa mga taong dudurugin ko? Bago ko pa man masagot si Lucas, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Celeste. "Sofia, may problema. Si Doña Veronica ay wala na sa holding area ng mga bangkero. May isang VIP guest na sumundo sa kanya at nagbayad ng cash para makalaya siya. At papunta sila ngayon sa gala." Ang dugo sa aking mga ugat ay naging kasing lamig ng yelo. May isa pang malaking manlalaro sa chessboard na ito na hindi ko napaghandaan. Ang Manila Grand Ballroom ay nababalot ng kinang ng mga naglalakihang chandelier, ngunit ang hangin sa loob nito ay kasing bigat ng isang nakaumang na bagyo. Ang mga miyembro ng alta sosyedad, mga bilyonaryong mamumuhunan, at ang mga pinakakilalang mamamahayag ay nag-uumpukan walang kamalay-malay na ang gabing ito ay hindi isang pagdiriwang, kundi isang pampublikong pagbitay sa isang imperyo. Naglakad ako papasok ng ballroom, suot ang aking dugong pulang silk gown na tila umaalon sa bawat hakbang. Ang mga kislap ng mga kamera ay sumalubong sa akin. Tahimik na nakabantay sa aking likuran si Lucas, isang matatag na pader na nagbibigay ng tahimik na suporta. Sa loob ng aking bag ay nakatago ang 2 sobre ang divorce papers para kay Adrian at ang ebidensyang ibinigay ni Lucas kanina. Pinili kong itago ang ebidensya laban kay Lucas. Napagtanto kong siya ay isa ring biktima ng manipulasyon at ang katarungan ay hindi nangangahulugan ng pagwasak sa mga taong naging kasangkapan lamang ng kasamaan. Biglang nahawi ang dagat ng mga bisita. Sa kabilang panig ng bulwagan, pumasok si Doña Veronica, taas noo, at may suot na isang peking ngiti na pilit itinatago ang kanyang kapahamakan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Richard Go, isang kilalang corporate raider mula sa Singapore, na tanyag sa pagbili ng mga naghihingalong kumpanya. Iyon pala ang kanyang huling baraha, ipagbili ang natitirang kaluluwa ng Castillo Global, kapalit ng kanyang pansariling kaligtasan.
Umakyat si Veronica sa entablado, inagaw ang mikropono mula sa host. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pagmamayabang na tila hindi siya lumuhod sa harap ko kaninang umaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa loob ng 50 taon, ang Castillo Global ay naging haligi ng industriya. At ngayong gabi, ikinagagalak kong ibalita na hindi lamang tayo magkakaroon ng merger sa Reyes Textile, kundi isang malaking international partnership kasama ang Go Holdings. Nagpalakpakan ang ilang mga bisita. Si Richard Go ay nakangiting nakatingin sa madla, nag-aakalang nakabili siya ng isang gintong minahan. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa hagdan ng entablado. Ang bawat lapat ng aking takong sa kahoy ay tila pagbilang ng huling sandali ng kanyang kasinungalingan. Hindi ako sumigaw. Wala akong dalang galit sa aking muka, tanging isang malamig na profesionalismo. Kinuha ko ang isa pang mikropono sa gilid ng stage at tumayo sa mismong harapan niya. Patawad sa pag-abala sa inyong napakagandang talumpati, Mother. Panimula ko, ang aking tinig ay kalmado ngunit sapat na matalim para patahimikin ang buong ballroom. Ngunit bago kayo magbenta ng mga pangako kay Mr. Go, baka nakalimutan niyong basahin ang kabuuan ng dokumentong pinirmahan niyo kaninang umaga. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Anong ginagawa mo, Sofia? Bumaba ka rito, this is my stage. Pabulong ngunit nang gagalaitin niyang banta. Hinarap ko ang madla, ang aking mga mata ay nakatutok sa mga mamamahayag na ngayon ay mabilis na nagtatala ng bawat salita. Sumenyas ako kay Lucas na nasa control booth. Ang malaking LED screen sa likuran ng entablado ay biglang nag-ilaw. Lumabas ang malinaw na kopya ng Deed of Absolute Assignment na may pirma ni Veronica. Ladies and gentlemen, ang aking tinig ay hindi nanginig. Walang magaganap na merger ngayong gabi. At walang Castillo Global na mabibili ang Go Holdings. Sapagkat simula kaninang umaga ang Castillo Global ay formal nang ibinenta at ngayon ay isa na lamang subsidiary ng Reyes Heritage. Mother, you cannot sell a company you no longer own. Nagbenta kayo ng hangin kay Mr. Go. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Richard Go. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng puot at mabilis siyang lumapit kay Veronica. Binigyan ito ng isang matalim na tingin bago tuluyang naglakad palabas ng ballroom kasama ang kanyang mga abogado. Ang huling barahan ng matanda ay naging abo sa kanyang mga kamay. Kasinungalingan, sigaw ni Veronica, tila nawawala na sa katinuan habang pilit na kinukuha ang atensyon ng mga tao. Ninakaw niya ang kumpanya ko, isa siyang manggaganso. Kung pag-uusapan natin ang pagnanakaw, Mother, bakit hindi natin pakinggan ang sarili ninyong mga salita? Kalmado kong ibinaba ang mikropono ng bahagya. Muling nagbago ang screen. Ngayon ang audio recording mula sa ospital ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang malinaw na tinig ni Veronica na nagmamalaki kung paano niya dinaya ang aking ama habang ito ay walang malay at kung paano niya binalak na nakawin ang aking mga shares ay narinig ng bawat investor, bawat kaibigan at bawat kalaban. Ang mga bulungan ay naging ingay ng pagkasuklam. Ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang kamay ay ngayon napapailing at umaatras palayo. Ang kahambugan ng mga Castillo ay tuluyang hinubaran sa harap ng publiko. Sa gilid ng bulwagan, bumukas ang malaking pinto. Nakita ko si Adrian nakasuot ng simpleng damit, pinagpapawisan at halatang kakatapos lamang makapagpiyansa mula sa kanyang pagkaaresto kanina. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin, puno ng pagkawasak. Nang makita niya ang tuluyang pagbagsak ng kanyang ina, na ngayon ay nakalupasay na sa sahig ng entablado, umiiyak at nagmumura habang pinalilibutan ng mga awtoridad na inimbitahan ko ng lihim. Naglakad ako pababa ng entablado. Ang mga tao ay kusang humawi, nagbibigay daan sa akin na tila isang reyna na nagwagi sa isang madugong labanan. Ang aking likod ay tuwid na tuwid, ang aking paghinga ay payapa. Nang makarating ako sa harap ni Adrian, tinitigan ko ang lalaking dati ay itinuring kong mundo. Kinuha ko mula sa aking bag ang puting sobre at iniabot ito sa kanya. Ano ito, Sofia? Nanginginig niyang tanong, ang kanyang mga kamay ay halos hindi makuha ang papel. Divorce papers. Malamig kong sagot, ang aking tinig ay walang bahid ng awa o pait, tanging pinalidad. Pirmahan mo, Adrian.
Wala ka ng kumpanyang kailangang iligtas at wala ka ng inang kailangang sundin. This is the only document you will sign tonight that will actually give you freedom. Tiningnan ni Adrian ang papel pagkatapos ay tiningnan ng kanyang ina na ngayon ay pusasan na at inilalabas ng bulwagan. Ang imperyong pinotektahan nila gamit ang aking dugo at luha ay naglaho na parang bula. Naghintay ako sa kanyang pagsabog. Naghintay ako sa kanyang panunumbat sa kanyang pagpapakita ng galit o paninisi. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran ng aking inaasahan. Dahan-dahang naglakad si Adrian patungo sa pinakamalapit na mesa kung saan nakapatong ang isa pang mikropono na naiwan ng mga mamamahayag. Pinulot niya ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin puno ng isang uri ng kalungkutan na hindi kayang pagandahin ng anumang kasinungalingan. Lahat ng sinabi niya, umalingaw-ngaw ang basag na tinig ni Adrian sa buong ballroom. Lahat ng ebidensyang ipinakita ni Sofia ay totoo. Ang katahimikan na sumunod sa loob ng bulwagan ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Ang malamig na rehas ng selda ay walang pakialam sa dating kinang ng pangalang Castillo. Sa loob ng maliit na silid ng hukuman, pinanood ko kung paano basahin ng huwes ang patong-patong na kaso laban kay Doña Veronica Estafa, corporate fraud at falsification of public documents. Ang babaeng dati ay naglalakad na tila pagmamay-ari niya ang mundo ngayon ay nakayuko nakasuot ng pangkaraniwang damit na kulay kahel at walang ni isang bakas ng kanyang mamahaling alahas. Ang bawat salita ng hatol ay tila mga batong ibinabagsak sa kanyang balikat hanggang sa tuluyan siyang lumiit sa paningin ng lahat. Nang ilabas siya ng mga awtoridad, nagkasalubong ang aming mga paningin. Wala na ang nanlilisik niyang mga mata. Ang natira na lamang ay ang kahungkagan ng isang taong inubos ng sariling kasakiman. Hindi ako ngumiti at hindi rin ako nagpakita ng awa. Pinanood ko lamang ang pagsara ng pinto ng piitan, isang tunog ng bakal na tuluyang naghiwalay sa kanyang buhay at sa aking kalayaan. Sa labas ng bulwagan ng hustisya, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Maynila. Naramdaman ko ang malalim na paghinga ng aking baga, isang uri ng paghinga na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Bago ako makarating sa aking sasakyan, narinig ko ang pamilyar na yabag mula sa aking likuran. Sofia, ang boses ni Adrian, ay basag malayo sa mapagmataas na tono ng lalaking pinakasalan ko 2 taon na ang nakalipas. Lumingon ako. Nakatayo siya ron, suot ang isang simpleng polo na medyo gusot. Ang kanyang mukha ay may mga anino ng walang tulog na gabi at matinding pag-aalala. Wala na ang mga bodyguards, wala na ang mamahaling sasakyan. Siya ngayon ay isang ordinaryong lalaking naiwan sa gitna ng guho ng kanyang sariling kaharian. Pinirmahan ko na ang divorce papers. Ibinigay ko na kay Attorney Celeste kaninang umaga. Panimula niya ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa loob ng kanyang bulsa. I gave up all my claims. Wala na akong hihingin pa sa iyo, Sofia. I just wanted to see you one last time before I leave the city. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi na ang halimaw na nagtangkang sumunod sa yapak ng kanyang ina. Siya ay isang taong napaso ng husto sa apoy, na mismong siya ang nagningas. Saan ka pupunta, Adrian? Tanong ko ng may kalmadong tinig. Sa probinsya. May maliit na lupa ang lolo ko roon na hindi nakapangalan sa kumpanya. Susubukan kong magsimula ulit. Mula sa wala, mapait siyang ngumiti, isang ngiti na puno ng pagsisisi. Sofia, I am so sorry for every tear, for every lie. Nabulag ako sa kagustuhang patunayan ang sarili ko kay Mom na nakalimutan kong ang tanging taong tunay na naniwala sa akin ay ang babaeng sinasaktan ko araw-araw. Hindi ko pinigilan ang pagtulo ng isang luha mula sa aking mata. Ngunit ang luhang ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa dalagang minsan ay nagmahal at naniwala na sapat ang kanyang pag-ibig para baguhin ang isang tao. Pinunasan ko ito nang mabilis ang aking mukha ay nanatiling matatag at pino. Tinanggap ko na ang katotohanang iyon. Adrian, mahinang sagot ko. Pinapatawad kita. Hindi para gumaan ang pakiramdam mo, kundi para hindi ko nadalhin ang bigat ng puot mo sa bago kong buhay. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. The broken pieces of our marriage can never be glued back together. At kahit pwede pa, hindi ko nagugustuhing hawakan yon
dahil paniguradong magsusugat lang ulit ang mga kamay ko. Tumango si Adrian, tinatanggap ang bawat salita ng walang pagtutol. Naiintindihan niya na ang ilang pagkakamali ay walang puwang para sa ikalawang pagkakataon. Bago siya tumalikod, may kinapa siya sa kanyang bulsa. Nga pala, Sofia, bago ilipat si Mom sa City Jail, nag-iwan siya ng isang sulat sa akin. Hindi ko maintindihan ang lahat ng nakasulat. Puro galit at pagdududa. Pero may isang linya roon na hindi ko maalis sa isip ko. Sabi niya, hindi lang ang mga Castillo ang marunong magtago ng sekreto. Tanungin mo kung sino talaga ang nagpondo sa unang proyekto ng Reyes Textile bago tayo pumasok. Mag-iingat ka, Sofia. Baka ang mga taong tinuturing mong kakampi ngayon ay may sariling anino. Naramdaman ko ang paglamig ng aking batok. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ina? Sino ang tinutukoy niya? Ngunit bago ko pa siya matanong, naglakad na palayo si Adrian. Hinahayaan ang sarili na lamunin ng abalang kalsada ng Maynila. Tuluyan na siyang naging alikabok sa aking nakaraan. Nang makauwi ako sa aking penthouse, nang gabing iyon, sinalubong ako ng tahimik na silid. Walang boses ng nanggagalaiting biyenan, walang yabag ng asawang puno ng kasinungalingan. Naglakad ako patungo sa aking study table. Kinuha ko mula sa drawer ang isang lumang dokumento, ang original na marriage contract namin ni Adrian. Ang papel na ito ang naging kontrata ng aking pagkaalipin. Kumuha ako ng isang maliit na tansong mangkok at isang posporo. Ang tunog ng pagkiskis ng palito ay sinundan ng isang maliit at maliwanag na apoy. Itinapat ko ito sa dulo ng papel. Pinanood ko kung paano dahan-dahang lamunin ng kulay kahel na apoy ang bawat titik, bawat pangalan, at bawat sumpa ang hindi naman tinupad. Ang init nito ay hindi nakakapaso. Sa halip nagbibigay ito ng isang uri ng ginhawa. Ang mga abo ay dahan-dahang nahulog sa mangkok, kasing itim at kasing gaan ng mga alaala kong pilit na ibinabaon sa limot. Lumipas ang ilang buwan. Ang pagtatapos ng mga Castillo ay naging simula ng isang ginintuang kabanata para sa mga Reyes. Sa gitna ng isang malawak na bulwagan sa Makati, ang tunog ng masiglang musika at ang masayang kwentuhan ng mga tao ay pumuno sa paligid. Ito ang opisyal na pagbubukas ng Reyes Heritage Headquarters. Sa halip ng mga lalaking nakasuot ng maitim na suit, ang paligid ay napuno ng mga manghahabi mula sa iba't ibang probinsya. Suot ang kanilang mga makukulay na likha. Ang mga telang dati ay inaalipusta at ibinebenta sa murang halaga, ngayon ay ini-export na sa mga pinakamalalaking fashion capital sa Europa. Nakatayo ako sa gitna ng makukulay na sinulid humihinga ng maluwag. Ang bawat ngiti ng mga babaeng manghahabi na nabigyan ng marangal na kabuhayan ay ang aking pinakamatamis na tagumpay. Ibinangon ko ang pangalan ng aking ama, hindi sa pamamagitan ng pagiging biktima kundi sa pamamagitan ng pagiging isang pinuno. Wala si Lucas sa pagbubukas. Simula nang ibigay niya sa akin ang ebidensya noong gabi ng gala, pinili niyang lumayo at bumalik sa Europa upang harapin ang sariling proseso ng pagpapatawad sa kanyang sarili. Hindi ko siya pinigilan. Alam kong pareho naming kailangan ng espasyo para linisin ang mga sugat na idinulot ng nakaraan. Habang nakikipag-usap ako sa mga bisita, isang tauhan ko ang lumapit at nag-abot ng isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Wala itong kasamang pangalan o palamuti, ngunit ang halimuyak nito ay sapat na para patigilin ang aking mundo. Ito ay pinaghalong amoy ng sariwang sampagita at mga asul na rosas, ang eksaktong uri ng bulaklak na tumutubo lamang sa likuran ng lumang syongdet ni Papa, kung saan ako madalas magtago noong bata pa ako. Kinuha ko ang maliit na puting card na nakasingit sa gitna ng mga bulaklak. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginig habang binabasa ko ang maikling mensahe na nakasulat doon gamit ang isang pamilyar at eleganteng sulat kamay. I'll wait for you at the beginning. Ang pamilyar na amoy ng hangin bago umulan ay pumasok sa aking alaala, kasama ang mukha ng lalaking nag-iwan ng lahat para tulungan akong manalo. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis ngunit maingat na paghahabi ng mga bagong pangarap. Ang bawat hibla ng sakit ay naging matibay na pundasyon ng aking bagong buhay. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng isang malawak na weaving village sa Ilocos, kung saan ang amoy ng sariwang tina
at ang mainit na sikat ng araw ay humahalubilo sa amoy ng tuyong damo at dagat. Dito, ang bawat tunog ng mga kahoy na nagtatamaan mula sa mga loom ay tila isang himig ng tagumpay, isang ritmo ng katatagan na hindi kailanman mabubura ng anumang kontrata. Ang Reyes Heritage ay hindi na lamang isang pangalan. Ito ay naging simbolo ng dangal para sa mga Pilipinong manghahabi. Mula sa mga maliliit na komunidad hanggang sa mga runway ng Paris at Milan, ang aming mga likha ay kinikilala na ngayon hindi bilang murang tela, kundi bilang mga obra maestra. Tumingin ako sa aking paligid sa mga kababaihang nakangiti habang mabilis na gumagalaw ang kanilang mga daliri sa pagitan ng mga makukulay na sinulid. Ang kanilang tagumpay ay ang aking pinakadakilang gantimpala. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng isang paparating na sasakyan sa magaspang na kalsada. Isang simpleng puting pick-up truck ang huminto sa tapat ng aming center. Bumaba ang isang lalaking may dalang mga blueprint at isang toolbox. Bahagyang nanibago ang aking mga mata nang makita si Adrian. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at pantalon na may mga mantsa ng alikabok mula sa construction. Ang kanyang mukha ay mas itim na ngayon dahil sa pagtatrabaho sa labas at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating yabang, tanging ang kapayapaan ng isang taong nagsisimula sa pinakaibaba. Magandang hapon, Sofia! Bati niya sa isang tinig na kalmado at may paggalang. Lumapit siya at iniabot ang isang folder. Ito ang final layout para sa daycare center ng mga anak ng manghahabi. Sinigurado naming matibay ang pundasyon gaya ng bilin mo. Salamat, Adrian. Sagot ko habang kinukuha ang folder. Balita ko ay malaki na ang naitulong ng consultancy group mo sa mga maliliit na kooperatiba rito sa Norte. Mukhang nahanap mo na ang tunay na halaga ng pagtatayo ng isang gusali. Nahanap ko na ang sarili ko, Sofia, at yon ang pinakamahalaga, Aharkan. Mahinang tugon niya bago tumalikod para bumalik sa kanyang trabaho. Ang aming ugnayan ay wala ng bakas ng puot, tanging ang pagtanggap na may mga kabanata sa buhay na kailangang tuldukan para magkaroon ng puwang ang bago. Eksaktong sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan mula sa kabilang dulo ng center. Ang sabi nila mas masarap daw uminom ng kape habang pinapanood ang paglubog ng araw sa gitna ng mga kulay bahagharing sinulid. Lumingon ako at nakita ko si Lucas Mendoza. Kagagaling lamang niya sa Europa at ang kanyang tindig ay may dalang panibagong lakas. Naglakad siya papalapit sa akin, ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin na tila ako ang kaisa-isang bituin sa kalangitan. Ang bawat hakbang niya ay tila sumasabay sa pintig ng aking puso, isang pintig na matagal kong inakalang patay na. Welcome back, Lucas. Sabi ko, ang aking tinig ay bahagyang may dalang kiliti ng pananabik na hindi ko napilit pang itinatago. Tumayo kami sa gitna ng malalawak na sinampay na tela na sumasayaw sa hangin. Ang mga kulay ng pula-asul at dilaw ay tila bumubuo ng isang protektadong mundo para sa aming dalawa. Lumapit si Lucas at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng sagot sa katanungang matagal ko nang iniiwasan. May pagkakataon pa ba para sa isang bagong pag-ibig o sapat na ang kalayaan? Hindi na ako aalis, Sofia, unless you tell me to. Bulong niya, ang kanyang mukha ay sapat na malapit para maramdaman ko ang kanyang hininga. Ngumiti ako sa kanya, ang unang tunay at malayang ngiti mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa tingin ko, oras na para tayo naman ang maghabi ng sarili nating kwento. Isang kwentong walang kontrata, tanging katapatan. Ngunit bago pa man lapatan ng kasagutan ng katahimikan sa pagitan namin, isang maliit na tinig ang bumasag sa aming sandali. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nanay Sofia. Isang maliit na batang babae, may itim na buhok at mga matang kasing kinang ng mga bituin, ang patakbong lumapit at yumakap sa aking binti. Binuhat ko siya nang may matinding pagmamahal. Siya si Elena, ang anak ng isa sa aming pinakamagaling na manghahabi na pumanaw dahil sa sakit noong nakaraang taon. Siya ang batang itinuring kong sariling anak, ang batang nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang pamilya sa aking buhay. Elena, bakit ka tumatakbo? Pawis na pawis ka na.
Sabi ko habang pinupunasan ang kanyang noo. Tumingin ang bata kay Lucas pagkatapos ay kay Adrian na nakatingin sa amin mula sa malayo at muling bumaling sa akin. Nanay, sabi po nila may darating daw na bagong kapatid para sa akin. Totoo po ba? Natigilan ako sa tanong ng bata. Ang katahimikan ay muling bumalot sa aming tatlo. Tumingin si Lucas sa akin nang may makahulugang ngiti habang sa aking isipan ay naglalaro ang isang katotohanang hindi pa alam ng mundo. Hinawakan ko ang aking tiyan, kung saan ang isang munting buhay ay nagsisimula na ring humabi ng sarili nitong kapalaran. Hindi ito ang bunga ng isang pagsasama dahil sa interes, kundi bunga ng isang gabing puno ng katapatan bago lumisan si Lucas. Tumingin ako sa malayo sa nagliliyab na hapon at sa aking isip ay bumangon ang isang huling lihim na maaaring muling yumanig sa aming kapayapaan. Ang huling sulat ni Veronica ay hindi tungkol sa nakaraan ni Papa, kundi tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng ama ng batang dinadala ko, isang sekretong magpapatunay na ang dugo ng mga Castillo at Reyes ay hinding-hindi na muling mahihiwalay sa ayaw ko man o sa gusto. Ang paglubog ng araw sa baybayin ng Maynila ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon, tila isang huling pagpupugay sa isang mahabang araw ng paggawa. Nakatayo ako sa balkonahe ng National Museum of Textile Heritage, ang gusaling naging rurok ng aking mga pangarap. Ang amoy ng dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid, isang kombinasyon na nagbibigay sa akin ng kapayapaang hindi kailanman mabibili ng anumang yaman. Hindi na ako ang babaeng pilit na kumakawala sa isang masakal na kontrata. Ako na ang may-ari ng panulat na gumuguhit ng aking sariling tadhana. Sa loob ng bulwagan maririnig ang mahinang tawanan at ang kalansing ng mga baso ng wine. Ngunit sa labas sa katahimikan ng dapit hapon, doon ko nararamdaman ang tunay na tagumpay. Dahan-dahang lumapit sa akin si Lucas, ang kanyang mga braso ay maingat na pumalupot sa aking baywang. Ang init ng kanyang katawan ay nagpapaalala sa akin na ang pag-ibig kapag totoo at malaya ay hindi isang bilangguan, kundi isang kanlungan. Lahat ng ito, Sofia, ay dahil sa tapang mo. Bulong ni Lucas, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga habang nakatingin sa malawak na syudad. Ngumiti ako at dahan-dahang hinaplos ang aking tiyan na ngayon ay bahagya ng malaki. Hindi lang ito dahil sa akin, Lucas. Dahil ito sa mga taong naniwala na ang bawat hibla ng ating kultura ay may halaga. Dahil ito sa pagkakataong itama ang mga mali ng nakaraan. Nabalik ang aking diwa nang makita ko sa ibaba sa labas ng gate ng museo ang isang pamilyar na bulto ng lalaki, si Adrian Castillo. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang simpleng polo, nakatingin sa dambuhalang karatula ng Reyes Heritage. Nang magtagpo ang aming mga paningin mula sa malayo, hindi ko naramdaman ang pait o galit. Sa halip, binigyan ko siya ng isang maliit at magalang na tango. Tinugunan niya ito ng isang mapait, ngunit tanggap ng ngiti bago siya tuluyang lumakad palayo. Hinahayaan ang kanyang sarili na maglaho sa dilim. Iyon ang aming huling pagpapaalam, isang pagtatapos na walang kailangang salita, tila isang lumang tela na kailangan ng itabi para bigyang daan ng bago. Tungkol naman kay Doña Veronica, na balitaan ko na sa loob ng bilangguan, patuloy pa rin siyang nabubuhay sa kanyang mga ilusyon. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan nang naglaho kasabay ng pagguho ng Castillo Global, na ngayon ay bahagi na ng kasaysayan. Ang katarungan ay hindi laging madugo. Kung minsan ito ay ang panunood sa iyong kaaway, na dahan-dahang kinakalimutan ng mundong dati, ay pilit nilang kinokontrol. Lumapit sa amin si Elena, ang aming munting anghel, dala ang isang makulay na scarf na siya mismo ang naghabi. Nanay, tingnan mo po, tapos na po ang regalo ko para sa baby. Sigaw niya nang may kagalakan. Binuhat ni Lucas si Elena, at sa aming tatlo, nakita ko ang definisyon ng isang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi nabuo sa pamamagitan ng mga legal na dokumento or pilit na merger, kundi sa pamamagitan ng respeto, katapatan, at pagpili sa isa't isa araw-araw. Ang nanghuling lihim na iniwan ni Veronica, ang tungkol sa aking pinagmulan, at ang tunay na dahilan ng pakikialam ni Lucas noon ay hindi na mahalaga. Sapagkat natutunan ko na ang ating nakaraan ay hindi dapat magdikta ng ating kinabukasan.
Ang mahalaga ay kung sino tayo sa kasalukuyan at kung anong uri ng pamana ang iiwan natin para sa mga susunod na salinlahi. Hinarap ko ang bukas ng may tuwid na likod at payapang puso. Ang kwento ng aking buhay ay hindi na isang melodrama ng pagtataksil, kundi isang epiko ng pagbangon. Sa bawat sinulid na aking hinahabi, sa bawat desisyong aking ginagawa, nananatili ang isang katotohanan. Ang isang babaeng may integridad at paninindigan ay hinding-hindi kailanman magiging biktima ng kahit na sinong mapagsamantala. Ako si Sofia Reyes, ang anak ng isang manghahabi, ang tagapagtanggol ng isang kultura, at ang arkitekto ng aking sariling kalayaan. Ang aking kontrata sa mundong ito ay hindi na nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa bawat pusong aking natulungan at sa bawat pangarap na aking binuhay. Ang gabi ay malalim na ngunit para sa akin ito ay simula pa lamang ng isang walang hanggang liwanag. Ang bawat pait ay naglaho na at ang natira na lamang ay ang tamis ng katarungan at ang init ng tunay na pag-asa.